Hello guys, so ngayon maaga kaming gumising kasi nga babalik na yung aking biyanan sa Pennsylvania, so ihahatid namin siya sa kanyang bahay. So andito na kami, papunta na kami sa sa Pennsylvania, pero dito pa kami sa sa Michigan. So dumaan muna kami ng McDonald's. Yan yung aking almusal. Bumili kami ng aming almusal kasi nga aga kaming nagising, di na kami nakapag-prepare ng aming mga almusal. So ayan, kaya bumili na lang kami. So medyo ngayon, medyo malamig. Malamig kasi nga umulan. Hindi pala, bumagyo pala nung Huwebes ng gabi. Ngayon ay Sabado. So nakikita niyo yung mga puno. Maraming puno na natumba, lalo na dun sa Lansing, sa city dito sa central ng Michigan. So may bahay na nabagsakan ng puno. Yan, madaming puno yung nabuwal dahil sa lakas ng storm, ng bagyo. So nasa trabaho ako yun. So maaga akong out kasi nga mga 10:30 kasi nga may bagyo. So malakas yung hangin. Yung ibang place wala pa silang kuryente, brown out pa sa kanila kasi inaayos pa yung mga linya ng kuryente nila. So may bagyo rin dito. Parang Pinas din. Minsan malakas, minsan hindi. So binabaha din dito. May mga place din na binabaha. May place na binabagyo. Meron din dito, laganap din dito yung wildfire. So kung ito yung mga nila. Pero okay naman, at least kami, safe naman kami kasi hindi naman kami sa city nakatira. Medyo malapit lang kami. Malapit lang kami sa city. So ayan yung mga puno, makikita nyo. So ito na nga ang aking tanghalian. So yung biyanan ko gumawa siya ng sandwich. Nilagyan niya ng turkey ham sandwich. Tapos yan yung napadaan kami dito sa bandang Ohio. So bumili kami ng ng Starbucks. So yung Starbucks siya, pineapple, lemon, dragon fruit flavor. So yun yung aming binili. Siya naman yung aking asawa bumili ng ng kanyang coffee. So kung makikita nyo, yan yung lugar na dinadaan namin. Ito papunta na kami ng Pennsylvania. So medyo malayo pa, sa mga 10 hours pa bago kami makarating dun sa lugar ng aking biyanan kasi nga medyo yung tiniran nila is parang sa dulo. So kung mapapansin nyo, ayan, mga dinadaanan dito, bundok, madadaanan mo dagat, bundok, mga puno-puno, ayan. So yan ang lagi mong makikita. Tapos yung mga kalsada rito, ginagawa siya, pag summer, ginagawa siya ng mga construction, ng mga construction worker. So kailangan lang naman dito, yun, magaling ka mag-drive kasi maraming kurbada rito. Pag papunta ka ng Pennsylvania, so ang daming kurbadang daan na kailangan mong daanan, lalo na sa highway. Tapos ang mga kasabay mo, puro mga truck na malalaki. So nakakatakot mag-drive, dapat magaling ka. So ayan, nakita niyo yung mga bulldozer niyan yan. Sila yung mga dito sa bundok. Inaayos nila tong bundok para para madaanan ng tao, kaya yan yung yung kanilang pag summer, yan talagang ginagawa dito. Nagkukumpini sila ng mga daanan, inaayos nila yung mga sirang daanan. Yan yung yung kanilang project every summer. Kasi nga pag winter, hindi yan maayos kasi nga tag-yelo. So hindi ka makakagawa ng ng mga daan kasi nga sandamakmak yung yelo kapag nag-winter na. So yung aking biyanan, so babalik na siya sa kanyang bahay after 2 months na nag-stay siya sa bahay namin. So gusto niya ng bumalik kasi nga papasok na rin yung mga bata. So wala nang masyadong mag-i-stay sa bahay kasi nga nasa school yung mga bata. So after 2 months, babalik na siya sa kanyang bahay. So kasi dati yung aking biyanan nakatira yan sa Alpena, Michigan. Yung aking biyanan tsaka yung asawa niya, yung aking biyanan na lalaki. Kaso yung aking biyanan na lalaki na-assign siya sa trabaho niya na sa Pennsylvania. Tapos medyo maganda yung posisyon niya, kaya lumipat sila ng Pennsylvania. So sinama niya yung kanyang pangalawang anak tsaka yung bunso. Yung panganay, yung aking asawa ko, nagpaiwan siya sa Michigan. Dito siya nag-aral ng elementary, high school hanggang nagtapos siya ng college. So dito siya talagang hindi siya umalis dito sa Michigan.
nagpaiwan siya sa kanyang so yung baling parang nag-aruga sa kanya, yung tumitingin-tingin sa kanya, yung kapatid ng aking biyanan, yung kanyang Aunt Nancy. So parang yun yung tumayong ikalawang nanay niya na nag-aruga sa kanya nung during na time na pumunta ng Pennsylvania yung kanyang nanay, tatay, tsaka yung dalawa niyang kapatid. So mag-isa na lang siya, nag-boarding house siya, nag-working student siya para yung sarili niya. Para ba masuportahan niya yung sarili niya. So yun ang kwento ng aking asawa. Dinaanan ulit namin tumutanan. So dito lang naman po, yan lang naman ulit yung dinaanan namin. Naman asawa, naka-google siya. So ito ako'y nasa sa backseat kasi yung biyanan ko yung pinaupo ko sa unahan kasi nga naman may hihirapan siya kapag nasa backseat siya pag lalabas ng bawa magsi-CR. So katabi ko ngayon yung sandamakmak na gamit. So gamit ng aking biyanan, tapos mga gamit naming mag-asawa. So ilang bag lang naman ang dala ko, siguro mga 3 bag. So ayan, nakita niyo mga gamit, tapos so yung isang bag ng mga pagkain, pang snacks namin. So okay naman magbiyahe kasi hindi naman masyadong mainit ngayon kasi medyo nga siya, malamig. So Michigan, Ohio, tapos Pennsylvania, malamig-lamig yung yung panahon. So hindi siya ayan, nakita niyo yan, mga yung tambakan niya ng mga sirang sasakyan, yung lugar na yan. Hindi siya masyadong mainit ngayon. Medyo ngayon, mga malamig-lamig. So ito yung dagat. Ang ganda ng dagat nila dito. Lawak. Ayan yung Pennsylvania. So malapit na kaming dumating sa sa bahay ng aking biyanan. So ayan, nandito na kami. After 10 hours ilang stopover sa Ohio, ayan, nandito na kami. So ito yung kanyang mga gamit na kailangan namin i-unload para ipasok dun sa bahay. So hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga dami niyan. Kung yung mga gamit yung kailangan i-unload sa loob ng bahay. So dito ayan, marami ditong farm, lahat ng mga animals makikita mo dito, kabayo, kambing, tupa, at baka, meron dito mga manok. Kasi meron ditong Amish community. Sila yung mga mahilig sa farm. Yung kanilang kinabubuhay is farming. So dito maraming, tapos hindi sila nagkukuryente. So ayang mga mais na yan, tanim yan ng mga Amish community. So sila yung mga parang tao na nabubuhay sila ng simple. So meron silang sarili nilang community yan. Sandamakmak yung mga tanim nilang mais. Puro mais daw yan. Papakain daw yan sa mga hayop nila. Sa mga manok. Meron silang mga alagang manok, tsaka pabo. Tapos nagtatanim din sila ng mga pagkain nila. Ng mga gulay-gulay. Ayan, yan yung mga nila. Tapos hindi sila gumagamit ng kuryente. Medyo kakaiba yung lifestyle nila dito. Sabi ko, ay yung pala. Tapos yung sinasakyan nila, hindi sila nagsasakay ng sasakyan. Ginagawa nila, kabayo yung sinasakyan nila, karetela. Parang karetela sa atin, dun sila nakasakay. Tapos yung mga damit nila, pare-pareha sila ng damit. Yung babae, pare-pareha ng damit, tsaka yung lalaki. So, medyo lang ako. Tapos, ba yung Amish community? Tapos, niresearch ko lang siya. Medyo okay naman yung nila. Sila yung nabubuhay ng mga simpleng tao. Na na parang okay lang sa kanila yung hindi sila mga magarbong tao. So, ito na yung aking sandwich yung ginawa ng aking biyanan. Yun ang aking tanghalian. Yan lang naman, para hindi na kami hinto ng hinto kasi mahal din yung mga pagkain kapag bumili ka sa mga sa mga plaza, sa mga turnpike yung tawag dito, turnpike yung plaza, tas pwede ka doon umihi, tas may mga pagkain din doon inumin, pwede kang bumili, mag-grocery kung wala kang dala. Pero nagdala naman ako ng ng aking pagkain sa sa aming sasakyan. So ayan na naman yung aming dinaanan na paulit-ulit, nadaanan ko na nakaraan, ito na naman siya. Pero ang gaganda ng mga view dito. Malilibang ka. Malilibang ka talaga. So, ayan, nung pagdating namin, ito yung ito yung aming hapunan. Umorder lang kami sa Pizza Pie, yung yung pangalan nung store. So, ayan ang aming hapunan.
Yun lang, mga pagod na kami. Yun lang. Thank you guys.